Bumagsak na sa lupa ang katawan ng walang buhay na si Philip. Agad namang lumapit si Elena sa kanyang kuya matapos nitong makawala sa traidor niyang gwardya. Nagduda ang dalawang nakatalukbong na lalaki kung ito nga ba raw talaga ang panganay na anak ni Count Perdium. Ang pagkakaalam nga raw nila ay wala itong karanasan sa pakikipaglaban maging sa anumang klase ng pagsasanay. Sumagot si Frank na hindi nga raw siya nagkakamali dahil natatandaan niya nga raw ang itsura ng ating bida. Naisip niya rin na marahil nga raw ay naging pabaya ang dalawang gwardya, pero napakabilis nga raw ang mga itong pinatay ni Ghislaine gamit ang pag-atake na may kasamang mana. Tinanong ni Elena ang kanyang kuya kung ano raw ang nangyayari doon. Hindi naman sinagot ni Ghislaine ang tanong ng natatakot niyang kapatid. Natataranta na rin si Elena kaya nagpasya na lang ang ating bida na patulugin na muna ito. Dahan-dahan niyang inilapag sa daan ang walang malay niyang kapatid. Pinasalamatan ni Frank si Ghislaine dahil ginawa nga raw nito ang kanilang trabaho. Balak rin naman daw talaga nilang iligpit sina Jamal at Philip matapos nilang magawa ang pakay nila doon. Tinanong ni Frank ang ating bida kung itinago lang ba raw talaga nito ang totoo nitong kakayahan, ibang-ibang araw ito kumpara sa mga naririnig nilang balita. Habang hinuhugot ni Ghislaine ang kanyang espada ay sinabihan nito si Frank ng ano naman daw ang pakialam nito. Naisip rin ng ating bida na 3 pang araw ang kailangan niyang kalabanin. Hindi niya nga raw poproblemahin ang dalawang nakatalukbong na lalaki, pero ang halagang araw ng mana na ipinapalabas ng lalaking nasa gitna ay nasa kakaiba ng lebel. Naghanda na si Ghislaine at naisip na kailangan niya nga raw itong tapusin ng mabilis. Tinanong ng ating bida ang grupo ni Frank kung sino raw ang nag-utos sa mga ito. Sumagot naman si Frank at sinabi na hindi na raw ito kailangan pang malaman ni Ghislaine dahil malapit na rin naman daw itong mamatay. Sinabi ng ating bida na alam niya nga raw na hindi ito basta-bastang sasabihin ng mga walang hiyang ito. Magsisisi nga raw ang mga pangahas na ito nang dahil sa hindi nila pagsasalita ng maaga. Tinanong ng isang nakatalukbong na lalaki si Frank kung pupugutan ba raw nila ng ulo si Ghislaine. Sumagot naman si Frank ng hindi. At sinabi na huhulihin nga raw nila ng buhay ang ating bida, pero maaari naman daw nila itong putulan ng mga kamay at mga paa. Hahayaan nga raw nila na mangilipit ito sa sakit hanggang sa hilingin na lang nito na patayin na lang siya. Kumilos na ang dalawang nakatalukbong na lalaki matapos silang utusan ng kanilang tumatayong pinuno. Inilabas ng ating bida ang inihanda niyang bagay habang papalapit sa kanya ang kanyang mga kalaban. Bigla na lang niyang inihagis sa direksyon ng mga nakatalukbong na lalaki ang inilabas niyang bagay. Nagtaka ang isang nakatalukbong na lalaki kung ano raw ang magagawa ng paputok na inihagis sa kanila ng ating bida. Habang pinagmamasdan niya ito ay may bigla na lang siyang naramdaman sa kanyang noo. Agad itong nawala ng buhay dahil inatake na pala ito ng ating bida. Noong sandaling nabaling ang atensyon nito sa paputok ay doon na nakahanap ng pagkakataon si Ghislaine para patayin ito. Umatake ang isa pang nakatalukbong na lalaki at sinabi na hindi nga raw siya mauuto ng pakulo na inihanda ng ating bida. Hindi tumama ang pag-atake ng nakatalukbong na lalaki dahil nadepensahan agad ni Ghislaine ang kanyang likuran. Inalis ng ating bida ang isa niyang kamay sa gamit niyang espada. Ginawa niya ito para makipit niya sa kanyang kilikili ang sandata ng nakatalukbong na lalaki. Nabitawan ng nakatalukbong na lalaki ang kanyang espada matapos itong hilahin ni Ghislaine. Hindi na rin nag-aksaya pa ng oras ang ating bida at agad na pinugutan ng ulo ang kalaban niyang lalaki. Nabahala si Ghislaine noong may maramdaman ito sa itaas ng kanyang ulo. Ang naramdaman niya palang ito ay ang palihim na pag-atake na ginawa ni Frank. Mabuti na lang at naipangdepensa niya agad sa kanyang likuran ang espada na naagaw niya sa pinaslang niyang lalaki. Nagulat si Frank dahil nagawa pa rin daw makadepensa ng ating bida kahit na napakapangit na ng posisyon nito. Akala nga raw niya ay perpekto na ang pag-atake niyang ito. Agad na humarap si Ghislaine para siya naman ang umatake kay Frank. Winasiwas niya ng mabilis ang isa niyang espada bago pa man tuluyang makaatras ang kanyang kalaban. Nahati ang tabako na nasa bibig ni Frank at nagkaroon din ito ng mahabang sugat sa kanyang leeg. Kung hindi ito agad nakaatras ay malamang napuruhan na rin ito. Napansin ng ating bida na muli na naman siyang inatake ni Frank. Pero nadepensahan niya ulit ang pag-atake nito gamit ang mga hawak niyang espada. Sinabi ni Frank na nasurpresa nga raw siya sa ginawa ni Ghislaine, kung hindi nga raw siya agad nakagamit ng mana ay baka napugutan na siya nito ng ulo.
Nagtaka ang ating bida kung bakit nga raw buhay pa rin si Frank matapos niya itong mapatamaan sa leeg. Mukhang gumamit nga raw ito ng mana kaya nabawasan ang pinsala na naidulot ng kanyang pag-atake. Sinabi ni Frank na wala raw siyang alam kung paano natutunan ni Ghislaine ang kakaiba nitong swordsmanship kahit na napakabata pa lang nito. Pero hindi na nga raw ito mahalaga dahil hindi naman daw siya matatalo ng ating bida gamit ang napakahina nitong mana. Natuwa si Frank habang sinasabi na doon na nga raw mamamatay ang ating bida. Bigla na lang ding ngumiti si Ghislaine habang nakikipaglaban nito. Nagtaka si Frank kung ano raw ang dahilan ng pagngiti nito. Bigla na lang inilubog ng ating bida ang dalawa niyang hawak na espada. Kinapitan niya ng mahigpit ang mga sandata na ito para buhatin ang kanyang katawan at para masipa niya ang mukha ni Frank. Bahagya lang na napaatras si Frank kaya agad na hinugot ni Ghislaine ang mga inilubog nitong espada. Ngumiti si Frank at sinabihan ng ating bida na nabanggit na nga raw niya kanina na hindi na uubra ang mga pag-atake nito nang dahil sa kakulangan nito sa mana. Pero agad ding nawala ang ngiti nito noong makaramdam ito ng pananakit sa kanyang katawan. Nagluwa ito ng dugo sa kanyang bibig nang dahil sa tindi ng tinamo nitong pinsala. Nagtataka siya kung ano raw ang nangyari. Bakit nga raw kakaiba ang lakas ng pag-atake na ginawa ni Ghislaine? Sa level nga raw ng ating bida ay hindi pa nito dapat mabasag ang kanyang enchantment skill. Lumapit si Ghislaine at sinabi na hindi niya nga raw inasahan na makikita niya ngayon ang totoong may kagagawa ng pagkamatay noon ni Elena. Si Frank nga raw pala ang rason kung bakit namatay noon ang kanyang inosenteng kapatid. Ginamit na ng ating bida ang kanyang third core at sinabihan si Frank nang ihanda na raw nito ang sarili nito. Nagulat si Frank sa ginagawa ni Ghislaine, tinanong niya ang ating bida kung paano raw nito napaangat ng malaki ang taglay nitong mana. Hindi na ito sinagot pa ng ating bida at pinagpatuloy na muli ang kanyang pag-atake. Hindi makapaniwala si Frank sa bilis na taglay ni Ghislaine. Napilitang dumipensa si Frank dahil sa agresibong pag-atake ng ating bida. Ginawa ito ni Ghislaine para mapanatili niya ang kanyang kalamangan. Patuloy pa rin siyang sumusugod at hindi niya binibigyan ng pagkakataon si Frank na makaatake. Nasasanggaman nito ni Frank pero hindi na rin ito nagugustuhan ng takbo ng kanilang nagiging labanan. Unti-unti na nga raw namamanhid ang kanyang mga kamay nang dahil sa patuloy na pagsangga sa mga pag-atake na pinapakawalan ng ating bida. Naisip niya na kahit gaano pa raw karami ang magamit na mana ng isang tao ay mayroon pa rin itong limitadong epekto. Wala pa nga raw siyang naririnig noon na paraan para bigla na lang mapaangat ng malaki ang taglay na mana na gaya na lang ng ginagawa ngayon ng ating bida. Naisip ni Frank na pakiramdam niya nga raw ay parang hindi na ito si Ghislaine, parang ibang tao na nga raw ito na maraming karanasan sa pakikidigma at pakikipaglaban. Kinabahan si Frank noong mawasak na ang gamit-gamit niyang sandata. Sa pagkawala ng kanyang sandata ay doon na siya madaling napatamaan ng ating bida. Nakaramdam ng panghihina si Frank dahil sa laki ng pinsala na kanyang natanggap. Pero hindi pa rin tumigil sa pag-atake si Ghislaine, sa pagkakataong ito ay sinaksak niya naman sa dibdib ang kanyang kalaban. Napahiyaw ng malakas si Frank matapos itong masaksak ng ating bida. Kinalangan ni Ghislaine ang leeg ni Frank para hindi ito makapag-ingay at para mahirapan rin itong makahinga. Nagsalita ang ating bida at sinabi na ituloy na nga raw nila ang naudlot nilang pag-uusap kanina. Tinanong niya muli si Frank kung sino raw ang nag-utos dito para patayin si Elena. Naglabas si Frank ng isang maliit na sandata sa isa niyang palad. Hindi nga raw siya papayag na mamamatay lang siya ng ganoong kadali. Bago nga raw siya mamatay ay isasama na rin niya sa hukay ang young lady ng Perdium family. Ibabato na ni Frank ang inilabas nitong sandata para patayin si Elena. Pero hindi na niya ito naituloy noong may bigla na lang pumigil sa kanyang kamay. Sinabihan ni Ghislaine si Frank nang hindi nga raw nito magagawa ang binabalak nito, bakit nga raw hindi na lang ito makipagkasundo sa kanya. Huwag na nga raw itong sumubok pa ng mga walang saysay na bagay at sagutin na lang nito ang kanyang mga katanungan. Kapag ginawa nga raw ito ni Frank ay huhugutin na niya sa dibdib nito ang isinaksak niyang espada. Nabahala si Frank dahil hindi niya nga raw maigalaw ang kanyang buong katawan. Napapaisip siya kung gawa ba raw sa mana ang tila sinulid na pumipigil sa kanya, nagtataka rin siya kung kailan pa nga raw ito naihanda ng ating bida. Walang kaalam-alam si Frank na nakapaghanda na agad si Ghislaine bago pa man magsimula ang kanilang paglalaban.
Sinabi ng ating bida na sigurado nga raw siya na may kakayahan si Frank na pansamantalang gamutin ang mga tinamo nitong pinsala. Pero balewala nga raw ang kakayahang ito ni Frank kapag binasag na niya ang mana core nito. Nagulat si Frank sa mga narinig niya mula sa ating bida. Hanggang sa doon na nga sinimulang isagawa ni Ghislaine ang kanyang pagbabanta. Hindi makapaniwala si Frank na tututuhanin nga ito ng ating bida. Naramdaman niya na unti-unti nang kumakalat ang mana na nasa loob dapat ng kanyang mana core. Nagalit si Frank at tinanong si Ghislaine kung nasisiraan na ba raw ito ng ulo. Isang mali pangaraw nitong galaw sa kanyang mana core ay maaari na itong magdulot ng isang pagsabog na kayang umasak sa buong lugar. Tinanong niya rin ang ating bida kung plano ba raw nitong madamay sa maaaring pagsabog. Sumagot naman si Ghislaine at sinabihan si Frank ng dahilan lang daw yun ng mga taong walang kakayahan, wag nga raw siya nitong ihalintulad sa ibang mga kakilala nito. Kinabahan si Frank sa mga sinabi ng ating bida, mukhang hindi nga raw talaga nagbibiro ang lalaking ito. Nakakasigurado nga raw siya na papatayin talaga siya nito. Sa takot ni Frank ay nagsalita na rin ito, inihiyaw niya ng malakas ang pangalan ni Count Desmond. Ito nga raw ang taong nag-utos sa kanya. Gagawin nga raw nitong dahilan ang insidenteng ito para magsimula ng digmaan sa pagitan ng Purdium at ng The Guard family. Tinanong ni Ghislaine si Frank kung totoo ba raw ang mga sinasabi nito. Naisip ng ating bida na si Count Desmond daw pala ang may pakana nito. Naisip ng ating bida na noong nakaraang buhay nga raw niya ay ang mga kakamping pamilya ng Ducal House ang gumagawa ng mga ganoong klase ng trabaho. Ang mga ito nga raw ang inuutusan ni na Duque Delfin para walang may batong ebidensya laban sa kanila. Tinanong ni Ghislaine si Frank kung yun na ba raw talaga ang dahilan kung bakit gusto ng mga itong patayin si Elena. Agad namang sumagot ng oo si Frank at sinabi na ito na nga raw ang buong katotohanan. Pagkasagot ni Frank ay bigla na lang itinuloy ng ating bida ang pagsaksak sa dibdib nito. Nagalit si Frank at tinanong si Ghislaine kung ano raw ang ginagawa nito. Ibang-ibang araw ito sa napag-usapan nila kanina. Sumagot naman ang ating bida nang wala nga raw siyang pakialam sa kanilang napag-usapan. Sinabi rin ni Ghislaine na sa dami ng araw ng napatay ni Frank ay bakit pa nga raw ito natatakot noong oras na niya para siya naman ang mamatay. Nagtaka ang ating bida noong bigla na lang humalakhak ang kanyang kalaban. Sinabi ni Frank na wala na raw magbabago kahit mapatay pa siya ni Ghislaine. Dahil nagawa na nga raw niya ang trabaho niya na pagpatay sa kaanak ng The Guard. Tingin nga ba raw ni Ghislaine ay pakikinggan ng mga tao ang isang basura na gaya nito? Hintayin na nga lang daw ng ating bida ang pagbagsak ng Purdium State nang dahil sa magaganap na digmaan. Tinakpan ni Ghislaine ang bunganga ni Frank para manahimik ito. Doon na rin niya binanggit na may sasabihin nga raw siya dito. Sinabi ng ating bida na halos kakabalik niya nga lang daw sa panahong ito matapos niyang mamatay. Sa pagkakataong itong araw ay hindi na niya hahayaan na maulit muli ang mga nangyari noon. Napahiyaw na lang si Frank habang tinatapos ni Ghislaine ang kanyang buhay. Nagkaroon ng isang liwanag paangat sa kalangitan, sa mga oras na iyon ay doon na nagsimula ang pagpapaputok na laging isinasagawa tuwing gabi ng pista. At kasabay ng pagsisimula nito ay ang pagwawakas naman ng buhay ni Frank mula sa mga kamay ng ating bida. Nagkalat sa daan ang mga bangkay ng mga taong pinatay ni Ghislaine. Sa mga puntong yun ay doon pa din lang nakahinga ng maluwag ang ating bida. Agad niyang tiningnan ang direksyon kung saan niya inilapag ang kanyang kapatid. Naisip niya na wala raw pala siyang dapat na ipangamba dahil natutulog pa rin ito ng mahimbing. Binitawan na ni Ghislaine ang kanyang hawak na espada noong masigurado nito na ligtas na sila. Huminga ito ng malalim para mabilis niyang maibsan ang kanyang nararamdamang pagod. Pero napahinto agad ito noong may maramdaman siya mula sa loob ng kanyang katawan. Agad niyang iniluwa sa daan ang dugo na lumabas sa kanyang bibig. Nainis ang ating bida dahil napakahina pangaraw niya ngayon. Noong siya pangaraw ang Mercenary King ay hindi naman problema sa kanya ang paggamit ng 3 mana core. Kumilos si Ghislaine at sinabi na hindi nga raw niya hahayaan na muli na namang bumagsak ang kanyang pamilya. Pagkasipa niya sa pinto ng isang abandonadong lugar ay doon na niya nakita ang mga hinahanap niyang bangkay. Naisip ng ating bida na noong nakaraang buhay nga raw niya ay nabalitaan niya na may iba pang bangkay ang natagpuan malapit kung saan namatay si Elena. Kung ibabase nga raw niya ito sa sinabi kanina ni Frank, malamang nga raw ay ang lalaking ito na ang anak na kabilang sa pamilya ng The Guard.
Mukhang pinatay nga raw ito ni na Frank kasama ang isa pa nitong tauhan. Ang mga ito nga raw pala noon ang pinalabas ni na Frank na salarin sa pagpatay kay Elena. Sa sandaling malaman nga raw ito ng iba ay doon na magsisimula ang isang digmaan. Kailangan nga raw niyang burahin ang anumang ebidensya na maaaring makita doon. Kinarga na ni Ghislaine ang natutulog na si Elena matapos niyang sunugin ang buong lugar. Hindi niya nga raw hahayaan na masunod ang gustong mangyari ng kanilang mga kalaban. Walang kaalam-alam ang ating bida na may isa pa palang nagtatago na nakasaksi ng lahat ng mga pangyayari. Umalis na rin agad ang nakatalukbong na ito para ipaalam sa kanyang mga pinuno na nabigo ang kanilang plano. Noong may report na niya ito ay napakaraming sisi ang natanggap niya mula sa kanyang mga pinuno. Bakit nga raw nabigo pa rin ito gayong kasama na nito sa misyon ng dalawa nilang guard knight at maging si Frank na isa sa kanilang pinakamagaling na tauhan? Bakit nga raw nahirapan pa ang mga ito na patayin ang isang batang babae? Mukhang naging pabaya nga raw ang mga ito dahil sa napakadali ng ipinapagawa sa mga itong trabaho. Nag-alinlangan ang nakatalukbong na lalaki kung paniniwalaan ba raw kaya ng kanyang mga pinuno ang kanyang sasabihin. Sinabi niya sa mga ito na nabigo raw ang kanilang plano nang dahil sa kagagawa ni Ghislaine per diem. Nagtaka naman ang mga pinunong ito kung bakit narinig nila doon ang pangalan ng ating bida, hindi ba raw yun ang pangalan ng walang kwentang anak ni Count per diem. Sinabi ng isang lalaki na alam niya raw na pamilyar silang lahat sa mga balita tungkol kay Ghislaine, isang araw itong walang kwentang tao na mas masahol pa sa isang basura. Bakit nga raw yun pa ang naisip na gamiting dahilan ng nakatalukbong na lalaki para pagtakpan ang kapalpakan na nagawa nito? Sumagot naman ang nakatalukbong na lalaki na ibang-ibang araw si Ghislaine sa mga impormasyon na nalalaman at naririnig nila. Binahagi ng nakatalukbong na lalaki kung paano nakipaglaban ang ating bida. Hindi nga raw ito nakaramdam ng takot kahit na mas marami ang kanyang kalaban, at bawat galaw nga raw nito ay tila kalkulado at para bang pinagplanuhan. Nagagawa rin daw nitong umatake kahit sa mga pinakapangit na posisyon at hindi ito nag-aalinlangan sa pagpatay sa kanyang mga kalaban. Si Frank na isa sa mga pinakamahusay nilang tauhan ay hindi man lang nagawang makapalag. Hindi man lang ito nakapag-iwan ng kahit na anong pinsala sa katawan ni Ghislaine. Sinabi ng nakatalukbong na lalaki na parang naging ibang tao ng araw ang ating bida. Binanggit ng nakatalukbong na lalaki na nagawa naman daw nila ang trabaho nila sa pamilya ng The Guard. Sana nga raw ay bigyan pa siya ng mga ito ng isa pang pagkakataon dahil maaari pa rin naman daw silang magsimula ng digmaan sa pagitan ng dalawang bayan. Sinabihan ng mga namumuno ang nakatalukbong na lalaki na paano pa nga raw nila ito pagkakatiwalaan gayong hindi man lang nito magawang kumalap ng maayos na impormasyon patungkol sa isang bata. Alam ba raw nito kung gaano kalaki ang nawala sa kanila nang dahil sa kapalpakan nito? Hindi man lang daw nito matapos ang isang napakadaling misyon kaya paano pa nga raw nila itong bibigyan ng isa pang pagkakataon? Iminungkahi ng ilang mga pinuno na patayin na raw nila doon ang nakatalukbong na lalaki. Napatahimik ang lahat noong sabihin ng isa sa kanila na napakaingay na raw doon. Mukhang isa ang nagsalitang ito sa may mataas na posisyon sa kanilang lahat. Nagtanong ang pinunong ito kung ano raw klase ng tsansa ang hinihingi sa kanila ng nakatalukbong na lalaki. Agad namang sumagot ang nakatalukbong na lalaki na siya na nga raw ang bahalang magligpit kay Ghislaine per diem. Nagtanong muli ang pinunong ito kung paano raw ito gagawin ng nakatalukbong na lalaki. Sumagot naman ang nakatalukbong na lalaki na gagawa nga raw siya ng isang pangyayari para mapasali si Ghislaine sa isang laban. May naiisip na nga raw siya kung sino ang ipapalaban niya dito. Tinanong ng mga pinuno kung sino raw ang tao na tinutukoy nito. Sinabi ng nakatalukbong na lalaki na ang pangalan nga raw nito ay Kane Lodges, kilala nga raw ito sa swordsmanship nito na nakabase sa lakas. Kahit nga raw bata pa lang ito ay maaari na itong maging pamantayan ng pambihirang lakas. Masasabi niya nga raw na wala ni kahit sino sa norte ang makakasabay dito kung lakas din lang ang pag-uusapan. Sinabi rin ng nakatalukbong na lalaki na pinsan nga raw ni Kane si Ghislaine, kaya nakakasigurado siya na hindi na niya kakailanganing puwersahin pa ang pagkikita ng mga ito. Nag-isip ang mga pinuno matapos marinig ang paliwanag ng nakatalukbong na lalaki. Nagsalita na ulit ang lalaki na may mataas na posisyon, at sinabihan ang nakatalukbong nilang tauhan na hindi na raw ito maaaring mabigo pang muli. Kapag pumalpak pa nga raw ito ay hindi na nila ito bibigyan ng isa pang pagkakataon.
Sumagot naman ang nakatalukbong na lalaki nang hindi na niya nga raw ang mga ito bibiguin.